Ayan, good guys. Noong unang panahon, mayroong mag-ina. Ang pangalan ng anak ay si Ana at ang nanay naman ay si Emma. Si Emma ay balo na. Bata pa lang si Ana, nabalo na si Emma. Makalipas ang 20 years ago na taon na, si Ana ay tapos na bilang isang nurse. Tapos si Aling Emma naman ay mayroong babuyan na kanyang pinapalakad ngayong negosyo niya. Kasi mula pa nung bata si Ana ay negosyante talaga si Aling Emma bilang isang piggery, may piggery siya, babuyan. Kaya ang siste, kumuha siya ng mag-aalaga ng mga baboy niya. Ang kinuha niya ay si Rans. Si Rans ay boyfriend ni Ana. Si Ana naman ay nadestino sa malayong lugar sa Maynila. Sila ay sa San Pedro, Laguna, sina Aling Emma. Kaya medyo malayo-layo kapag araw-araw ay umuwi si Ana. Kaya ang ginawa ni Ana ay nag-board na lang siya, kumuha siya ng boarding house sa Maynila kasi doon siya na-destino sa isang sikat na ospital sa Maynila. Kaya ang ginawa niya ay kumuha na lang siya ng kondo. Kumuha siya ng kondo na kanyang titirahan. Lumipas ang mga buwan, si Ana ay hindi makauwi-uwi dahil nga siya ay laging busy. At saka marami siyang mga pasyente na tinutulungan. So, ibig sabihin, si Aling Emma at saka si Rans ay laging magkasama doon sa babuyan. Ngayon, na-develop na to si Rans kay Aling Emma. Kasi si Aling Emma ay maganda at sexy pa kahit medyo may edad na. Kaya, nagka-developan silang dalawa at sila ay nagmahalan. Ayan. Emma, mahal na talaga kita. Hindi ko na talaga kaya, sabi ni Rans. Kaya dapat ay sagutin mo na ako. Ngayon, sinagot naman ni Aling Emma. Hindi niya naisip na ang kanyang anak ay masasaktan. So, sila ay nag-ibigan. Ang ginawa ni Ana ay susurpresahin niya ang kanyang nanay at saka si Rans. Kaya umuwi siya bigla-bigla. May sariling susi si Ana kaya hindi siya nakumatok nang siya ay dumating sa kanilang bahay. Naggulat siya. Imbis na ang masusurprise ay ang dalawa, siya ngayon ang nasurprise dahil nakita niya ang dalawa ay magkatabi sa kama at magkayakap. So, ang ibig sabihin ay pinagtaksilan siya. Ang ginawa ni Ana ay sumigaw siya. Sumigaw siya ng surprise. Oh my God, siya pala ang na-surprise. Kaya, ayun, sabi niya, mga walang hiya kayo, mga taksil kayo, bakit yung nagawa to? Ikaw, Rans, bakit mo nagawa to? At ikaw, inay, sa tanda mo na yan, pinatulan mo pa si Rans, at saka si Rans pa talaga. Sabi naman ni Rans, Ana, kasalanan mo to. Hindi ka nagpapakita sa akin, kaya na-inlove ako kay Emma. Tapos hawakan na sana ni Emma, anak, patawad. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kayo mapatawad. Ang ginawa ni Ana ay tumakbo siya pabalik ng Maynila. Umuwi siya ng Maynila ulit. Habang matagal, si Dr. Mar de los Reyes ay siya ang naka-duty sa pang-umaga. Nakita niya si Ana na hindi mapakali at parang nangangalumata. O Ana, anong nangyari sa'yo? Tapos sabi naman niya, wala. Tapos sakit Dok. Magkapala silang dalawa. Magkapalagayang loob. Sabi ni Doc Mar, hayaan mo na sila. Kasi kinuninto niya na niya. Hayaan mo na sila. Sila lang talaga ang magkakatuluyan. Ang ginawa naman ni Ana ay pumunta siya sa
bar kinagabihan. Uminom siya ng uminom hanggang sa nalasing siya ng nalasing. Ngayon, nandun naman si Mar de los Reyes. Ang ginawa niya, dinala niya si Ana sa bahay niya. Tapos ang ginawa ni Ana, mas mahal pala ni Marcy. Ana, hindi lang niya sinasabi. Kaya, ang ginawa ni Mar ay kasi hinahalikan siya ni Ana. So, sa gabi na yun, may nangyari sa dalawa, hindi niya naman pinatawad. Kaya, ang ginawa ni Mar, kinabukasan ay, sabi niya, Ana, papakasalan kita, Ana. Huwag kang mag-alala. Papanagutan ko ang nangyari sa atin. So, sabi niya, agad-agad. Kaya sabi niya, masakit pa nga ang puso ko, tapos mamahal ulit ako. Sabi niya, maghihintay ako, sabi ni Mar. Lumipas ang mga buwan. Naku, nagbunga yung nangyari sa kanila, nabuntis si Ana. Kaya, pumunta sila ng casino at doon sila nagpakasal. Kasi, mahal naman talaga ni Ana si Marn. Nalimutan niya na si Lars na nagtaksil sa kanya. Namuhay si Mar at saka si Ana ng maligaya at nagkaroon sila ng maraming anak. 5 anak ang kanilang nagawa. Ayan. Sa pag-ibig talaga kailangan ay tiwala at kailangan talaga magmahal ng totoo. Ayan. Thank you for watching. God bless.